Ako nga pala si Abby at gusto ko po ikwento ang nangyari sa akin. Ilang taon na ang nakakaraan. Hindi ko akalain na isang simpleng pagkakaibigan ang magdadala sa akin sa bagay na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin kayang kalimutan. Nagsimula ang lahat nang makilala ko si Mika sa trabaho. Tahimik siya pero palaging mabait at matulungin. Kaya madali kaming naging close. Madalas niya akong yayain lumabas pagkatapos ng shift. Minsan kape, minsan lakad sa mall. Para bang gusto niya talagang mapalapit sa akin. At dahil wala naman akong masyadong kaibigan noon, natuwa ako na may kasama ako lagi. Minsan, nabanggit niya na may samahan daw siya tuwing Sabado ng gabi sa may Pangasinan, sa bayan daw nila. Wala siya masyadong detalye na sinabi, puro magaan sa pakiramdam at makakatulong para mawala ang bigat sa dibdib. Tinanong ko kung parang simbahan ba o support group, pero ang sagot niya palaging malabo. Basta masarap sa pakiramdam, sumama ka para maranasan mo rin. Dahil sobrang tiwala ko sa kanya, pumayag ako. Akala ko simpleng gathering lang ng mga taong naghahanap ng peace of mind. Dumating ang unang Sabado. Hating gabi daw ang simula, kaya nagulat ako. Hindi ba't karamihan ng ganyan ay umaga o hapon? Pero pinilit ko pa rin ang sarili ko kasi naisip ko baka iba lang ang approach nila. Sinundo niya ako sa terminal sa bayan ng Lingayen. Nakasuot siya ng itim na jacket kahit mainit ang panahon. Sumakay kami ng tricycle papunta sa isang liblib na barangay. Habang umaandar, unti-unting nawawala ang mga bahay, napapalitan ng mga palayan at madidilim na puno ng mangga. Tahimik ang paligid, tanging huni ng kuliglig ang maririnig. Pagdating namin sa isang lumang bahay na yari sa kahoy, halos tabing ilog na, nag-iba ang pakiramdam ko. Madilim ang paligid at tanging mga kandila lang ang nagsisilbing ilaw sa loob. May ilang tao na naroon, puro nakaitim, tahimik at nakayuko. Ramdam ko ang kakaibang bigat ng hangin sa lugar, parang may nanonood sa bawat galaw ko. Pero dahil kasama ko si Mika, pilit kong kinakalma ang sarili ko. Sabi ko, baka ganito lang talaga ang estilo nila. Ayaw ko namang isipin agad na masama. Abi, bulong ni Mika sa akin sabay hawak ng mahigpit sa kamay ko. Handa ka na ba? Simula na ng lahat. Ngumiti siya pero ang ngiting yun, hindi na siya yung Mika na nakilala ko sa trabaho. At doon ko naramdaman, baka mali ang pinasok ko. Pagpasok namin sa loob ng lumang bahay sa Pangasinan, para ako nalulunod sa bigat ng hangin. Luma ang sahig. Bawat hakbang ko'y umuuga at umuungol ang kahoy. Sa gitna ng sala, may bilog na kandila na nakaayos paikot. Sa loob ng bilog, may mesa, pero hindi pagkain ang naroon, kundi mga bote na may kulay pulang likido, isang itim na kahon at mga aninong hindi ko agad maaninag. Umupo ka lang muna, bulong ni Mika sa akin. Dinala niya ako sa isang sulok kung saan may bakanteng upuan. Doon ko lang napansin na may 10 pang tao. Lahat nakaitim, lahat nakayuko. Tahimik sila, parang sabay-sabay naghihintay ng isang kumpas. Maya-maya, isang lalaki ang lumabas mula sa madilim na bahagi ng bahay. Manipis ang buhok, mahaba ang barong na kulay abo, at dala niya ang isang baston na may nakaukit na mga simbolo. Nang magsalita siya, parang dumadagongdong ang boses sa loob ng bahay. Ngayong gabi, may isa na namang bagong sasali sa ating pamilya. Napatingin ako kay Mika. Ngumiti siya sa akin pero kakaiba. Hindi yun ngiti ng isang kaibigan. Para akong sinalaban ng kaba sa dibdib. Abi, lumapit ka. Tawag ng matanda. Nanigas ako sa kinauupuan ko.
Gusto kong tumanggi pero ramdam kong hinahawakan ni Mika ang kamay ko ng mahigpit. Halos masaktan ako. Sige na, Abby. Sandali lang yan. Wala namang masama. Pinilit ko ang sarili kong tumayo. Habang papalapit ako sa gitna ng bilog ng kandila, ramdam ko ang mga matang nakatitig sa akin. Isa-isang nag-aangat ng ulo ang mga nakaitim at halos sabay-sabay silang ngumiti. Pinaupo nila ako sa harap ng mesa. Inilabas ng matanda ang isang mangkok na may lamang malamig na tubig. Tinignan niya ako ng diretso sa mata. Bago ka maging isa sa amin, kailangan mong linisin ang sarili mo. Ang iyong takot, ang iyong pagdududa, at ang iyong laman. Bigla niyang inilapit sa mukha ko ang mangkok. Doon ko lang napansin, hindi tubig ang laman, kundi parang dugo, mainit at malapot. Nangangatog ako. Hindi ko po kaya, sabi ko. Ngunit sabay-sabay na sumagot ang lahat. Sabay na parang iisang boses. Inumin mo, inumin mo, inumin mo, inumin mo. Nanginginig ang kamay ko habang nakatingin ako kay Mika. Pero imbis na tulungan ako, mas lalo pa niyang idinidiin ang tingin niya. Malamig at parang walang bakas ng pagkaawa. Pinilit kong idikit ang mangkok sa labi ko. Amoy bakal, amoy kalawang, at bago pa man ako makatanggi ulit, naramdaman kong hawak na ng dalawang tao ang balikat ko at unti-unti nilang ibinubuhos sa bibig ko ang laman ng mangkok. Muntik ako masuka. Dumaloy pababa sa leeg ko ang init na parang nagbabaga. At kasabay nito, nagsimula silang kumanta sa mababang himig. Hindi ko maintindihan ng salita, pero ramdam kong bawat pantig ay parang nanonood sa buto ko. Bigla ko narinig ang malakas na dagungdong mula sa ilalim ng bahay. Parang may kumakalabog na nakatali. Pilit kumakawala. Nayanig ang sahig at ang mga kandila ay sabay-sabay na kumislot. Tanggapin mo siya, sigaw ng matanda sabay pukpok ng baston sa sahig. At sa isang iglap, naramdaman kong may malamig na hangin na pumasok sa likod ko. Dumaan sa batok hanggang sa ulo. Parang may pumapasok sa katawan ko. Hindi ko na alam kung totoo ang lahat ng nangyayari o imahinasyon lang dulot ng takot. Pero ang naaalala ko, lahat sila nakangiti, lahat sila sabik. At si Mika, siya ang unang pumalakpak, para bang nagtagumpay siyang mabinyagan ako. At doon ko napagtanto, hindi na basta samahan ang pinasok ko. Isa itong kulto. Matapos ang ritual, ramdam ko ang apoy na gumagapang sa lalamunan ko. Para ako nasusunog sa loob, pero pilit kong kinokontrol ang sarili ko. Sa gitna ng palakpakan at dasal ng mga nakaitim, bigla akong naramdaman na kung hindi ako kikilos, baka dito na matapos ang buhay ko. Nagkunwari akong nakikiayon. Pinilit ngumiti kahit nanginginig ang labi. Nang tumalikod sila para sa susunod na dasal, tumakbo ko palayo sa bilog ng kandila. Abby, sigaw ni Mika. Hindi na yun boses ng kaibigan ko. Hindi boses ng isang nilalang na hindi ko nakilala. Tumakbo ko palabas ng bahay, halos madapa sa dilim. Ang paligid, puro palayan at matataas na puno ng mangga. Ang yapak nila ay rinig na rinig ko, kasabay ng mga boses na sabay-sabay na, "Hindi ka makakatakas. Isa ka na sa amin." Hindi ako lumingon. Dumiretso ako hanggang sa marating ko ang ilog at walang pagkaalinlangan, tumalon ako. Ang lamig ng tubig, parang yelo na kumakapit sa balat, pero pinilit kong lumangoy hanggang sa kabilang pangpang. Doon ako nagkubli sa makapal na damuhan, hingal na hingal. Naririnig ko pa rin ang yapak nila at ang mga bulong na papalapit ng papalapit. Hindi siya makakalayo. Dala na natin siya.
Ngunit ilang minuto ang lumipas, biglang tumahimik. Wala nang yapak, wala nang tinig, pero ramdam ko pa rin ang presensya nila. Parang nakatago lang sa dilim at nagmamasid. Inabutan ako ng kinabukasan sa lugar na yon. Hindi ko rin napansin na nakatulog na pala ako. At hindi na ako nag-aksaya ng oras. Bitbit ang pera na nasa bulsa ko. Sumakay ako ng bus palabas ng Pangasinan. Hindi ko na din binisita ang bahay namin. Ayaw kong madamay ang pamilya ko. Ang alam ko lang, kailangan kong lumayo. Mula bus terminal, lumipat ako ng isa pang sakay at isa pa ulit, paulit-ulit, hanggang makarating ako sa pinakandulo ng biyahe, doon sa malayong probinsya sa Davao, at doon ako nagtago. Hindi ko na rin sasabihin yung eksaktong lugar, kahit ako mismo, ayaw ko na ring alalahanin. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Kamusta, Sir Dave? Ako nga pala si Mario. Gusto ko lang ibahagi ang naranasan ko. Ilang taon na ang nakakalipas. Isang karanasang hindi ko muling gugustuhin balikan. May kaibigan ako sa kolehiyo, si Jonas. Tahimik lang siya, parang normal na estudyante. Pero palagi niya akong kinukulit na sumama raw sa fellowship. Sabi niya, hindi daw ito simbahan, kundi isang samahan na nagbibigay ng kapayapaan at lakas. Noong una, wala akong interes. Pero dahil mabait siya at palagi akong tinutulungan sa klase, isip ko, bakit hindi? Isang beses lang naman. Dinala niya ako sa isang baryo sa Pangasinan. Malayo ito sa sentro ng bayan. Halos tabing ilog at napapalibutan ng puno ng mangga. Ang lugar, tahimik, nakakakaba. Lalo na't hating gabi kami dumating. Pagpasok ko sa bahay, napansin ko agad, puro kandila lang ang ilaw. May 10 tao na nakaitim, nakaupo sa bilog. May mesa sa gitna na may isang itim na kahon. At sa ibabaw nito, abo at maliit na kutsilyo. Nginitian ako ni Jonas. Mario, ito na yung sinasabi ko. Dito ka makakahanap ng tunay na kapayapaan. Pinaupo nila ako sa gitna. Isa-isang nilagyan ng abo ang noo ng bawat miyembro. Parang seremonya. Nang ako na ang pinapahawak, nanlamig ang kamay ko. Ang abo, para bang may buhay, parang kumikislap at gumagalaw sa balat ko. Bigla nilang sinimulan banggitin ang isang salita ng sabay-sabay, parang dasal. Habang tumatagal, lumalakas ng lumalakas, hanggang maging parang alulong at sigaw na hindi natunog ng tao. Hinila ako ni Jonas. Mario, tanggapin mo lang. Pagkatapos nito, magiging isa ka na sa amin. Doon ako kinilabutan. Ang mga kandila, sabay-sabay namatay. Nabalot kami ng dilim at sa loob ng dilim, may malamig na kamay na dumampi sa akin. Hindi tao ang hawak na yun. Noong naramdaman ko yung malamig na kamay, para akong natigilan. Hindi ako makasigaw at yung mga nakapaligid sa akin, paulit-ulit lang na bumubulong ng isa ka na sa amin, isa ka na sa amin. Bigla akong naitulak si Jonas at tumakbo palabas ng bahay. Nanginginig ang tuhod ko habang binabaybay ang madilim na iskinita papunta sa palayan. Naririnig ko yung mga yapak nila sa likod ko, yung sigaw ng matanda. Habang tumatakbo ako, nakikita ko yung mga kandila nilang kulay pula na parang lumulutang sa dilim. Sa bawat liko, may aninong sumusulpot, pero hindi ako tumigil hanggang sa umabot ako sa kalsada. Doon, may dumaan na truck. Sa pagkadesperado, pinara ko ito at mabilis na sumampa. Paglingon ko, nakita ko si Jonas.
nakatayo sa dulo ng kalsada, nakangiti. Hindi siya umahabol, parang alam niyang hindi pa tapos. Habang papalayo yung truck, ramdam ko pa rin ang buo kong katawan na nanginginig pero hindi ko na inalala kasi paalis na ako dun. Matapos yun, hindi ko na muli nakita si Jonas at naging mapayapa naman ang buhay ko. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat na listeners ng pagsapit ng Takip Silim. Ako po si Ren at gusto ko ibahagi sa inyo ang simula ng isang karanasan na hanggang ngayon ay hindi pa rin mawala sa isip ko. Sa totoo lang, mabigat pa rin sa dibdib ko ang lahat ng nangyari. Pero para maintindihan nyo ang buong istorya, kailangan kong simulan sa simula. Kung paano ko nakilala ang babaeng naging mahal ko at kung paano nagsimula ang lahat bago kami humantong sa isang karanasan na halos ikabaliw namin. Nagsimula ang lahat noong lumipat ako sa isang maliit na bayan sa probinsya. Galing ako ng Maynila, sanay sa ingay at bilis ng syudad. Pero nang mamatay ang tatay ko, napilitan akong sumama sa nanay ko pabalik sa probinsya kung saan siya ipinanganak. Payapa doon, mabagal ang oras, halos lahat ng tao magkakakilala. Noong una, nahirapan ako makibagay. Pero isang gabi, may kasiyahan sa barangay dahil piyesta. May sayawan sa plaza, may mga ilaw na makukulay at amoy ng inihaw na manok at baboy na kumakalat sa hangin. Doon ko siya nakita, si Cha. Hindi siya kagandahan na tipong artistahin, pero may kakaibang kinang ang mga mata niya. Payat siya, maputi at mahinhin ang kilos. Nakabulaklaking bestida siya noong gabing yon at nakaupo lang siya sa gilid kasama ang mga pinsan niya. Para bang hindi niya gustong makisama sa sayawan, pero kitang kita ko na napapangiti siya kapag napapatingin sa gitna. Hindi ko alam kung bakit, pero hinatak ako ng mga paa ko papunta sa kanya. "Hey miss, Ren pala," sabi ko sabay abot ng kamay. Medyo kinakabahan ako kasi baka isnabin ako. Ngumiti lang siya, medyo nahihiya. "Hi, ako si Cha." At doon nagsimula ang lahat. Hindi naging madali ang panliligaw ko kay Cha. Sa probinsya, mahigpit pa ang mga magulang. Hindi pwedeng basta-basta makipagkita ng walang paalam. Kaya halos gabi-gabi, pagkatapos kong tumulong kay nanay sa tindahan, dumadaan ako sa bahay nila para makipagkwentuhan sa harap lang ng bakod. Madalas, nandiyan ang tatay niya na parang sundalo kung tumingin, kaya kailangan kong kontrolin ang bawat kilos at salita ko. Pero kahit ganoon, masaya ako kasi bawat gabing kausap ko si Cha, lalo kong nakikita ang pagkatao niya. Mabait siya, maalaga sa pamilya at masayahin. Mahilig siya magluto ng mga simpleng pagkain gaya ng ginataang gulay at pritong tilapia. Minsan, dinadala niya ako ng baon kapag nagbabantay ako sa tindahan at doon ako lalong nahulog sa kanya. Lumipas ang ilang buwan, naging opisyal kaming magkasintahan. Pribado lang, walang ingranding selebrasyon. Pero sapat na para sa akin ang hawak kamay namin habang naglalakad sa tabing ilog sa hapon. Umabot ng halos 2 taon ang relasyon namin at gaya ng kahit anong magkasintahan, dumating din kami sa puntong hindi na lang basta hawak kamay at kwentuhan ang ginagawa namin. Hanggang sa isang araw, nalaman naming buntis siya. Noong una, natakot siya. Umiiyak siya habang sinasabi sa akin na baka magalit ang mga magulang niya, lalo na't hindi pa kami kasal.
Pero pinangako ko sa kanya na pananagutan ko siya, na hindi ko siya iiwan, at kahit anong mangyari, bubuuhin namin ang pamilya namin. Doon ko unang nakita kung gaano siya kalakas. Kahit natatakot, tumayo siya at umarap sa mga magulang niya para sabihin ang totoo. Siyempre, nagalit sila noong una, pero kalaunan, tinanggap din nila. Akala namin, tuloy-tuloy na magiging masaya ang lahat. Pinag-ipunan ko na noon ang kasal namin at halos gabi-gabi ay magkasama kami. Pinaplano ang magiging buhay bilang mag-asawa. Pero may isang bagay na hindi namin inaasahan. Pagkalipas ng mga buwan, unti-unti nang lumalaki ang tiyan ni Cha, at gaya ng nakagawian sa probinsya, kailangan niyang magpaanak sa isang kumadrona. Marami namang midwife sa bayan, pero may isa na ipinipilit ng kapitbahay nila. Si Aring Gemma na lang ang kunin niyo. Magaling yun. Lahat ng ipinanganak niya, ligtas. Sabi ng kapitbahay. Hindi ko alam kung bakit pero may kakaibang kaba akong naramdaman noong unang beses kong marinig ang pangalan na yon. Aling Gemma. Makalipas ang ilang araw, nakilala na namin si Aling Gemma sa personal. Nagpunta kami sa maliit na kubo niya para magpakilala at makiusap na siya ang magpaanak kay Cha sa oras ng panganganak. Maliit lang ang bahay ni Aling Gemma, gawa sa kahoy at pawid. Pero malinis sa labas. Ang nakapagtataka lang, wala kang makikitang aso o pusa na malapit sa bahay niya. Sa probinsya, bihira yon kasi halos lahat ng bahay may alaga. Tahimik din ang paligid, parang walang bata o kahit sinong naglalaro doon. Nang lumapit kami sa pintuan, agad kaming sinalubong ng isang matandang babae. Mahaba ang buhok niya na puting-puti at nakapusod sa likod. Payat siya at matalim ang mga mata, pero kakaiba ang ngiti niya. Parang mabait pero may halong kung anong hindi ko mawari. Cha, Ren, kayo ba ang mag-asawa? Opo, ako po si Ren. Siya po si Cha. Humihingi po kami ng tulong sa inyo pagdating ng araw ng panganganak ng asawa ko. Ngumiti lang siya at tinitigan si Cha mula ulo hanggang paa. Napansin kong parang mas matagal ang tingin niya sa tiyan ni Cha. Magandang bata ang nasa sinapupunan mo. Huwag kang mag-alala. Ligtas kayong dalawa. Nagpasalamat kami at umalis. Pero habang naglalakad pa uwi, napansin kong hindi nagsasalita si Cha. Anong iniisip mo? Ewan ko. Parang ang tapang ng tingin niya. Parang hindi ko madrona yung kausap natin kundi huminto siya. Kundi ano? Kundi parang ibang klaseng tao. Lumipas ang mga linggo at paulit-ulit naming naririnig mula sa kapitbahay na si Aling Gemma raw ang pinakamagaling. Pero may iba ring bulong-bulungan. Magaling siya, pero huwag kayong masyadong magtitiwala. Hindi tumatanda si Aling Gemma. Bata pa ako, ganyan na ang itsura niya. Minsan sa gabi, nakikita siya sa gubat. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya. Mga chismis na hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba o hindi. Pero unti-unti, habang papalapit ang oras ng panganganak ni Cha, lalo akong kinakabahan. Dumating na ang gabi ng panganganak ni Cha. Malakas ang ulan, halos walang bituin o buwan sa langit. At ang tanging liwanag lang ay ang lampara sa loob ng kubo ni Aling Gemma. Habang naglalakad kami papunta sa kanya, ramdam ko ang bigat sa hangin. Parang may kung anong masamang mangyayari. Pagdating namin sa kubo, sinalubong kami ni Aling Gemma. Nakaputi siya mula ulo hanggang paa at ang buhok niyang puting-puti ay nakalugay na parang basang-basa sa ulan. Nakangiti siya pero
Hindi yun tipong nakakakomportable. "Pasok kayo," sabi niya sabay hawak sa kamay ni Cha at inalalayan papasok. Hiniga niya si Cha sa banig. Ako naman, nasa gilid lang. Hawak ang kamay ni Cha na nanginginig sa sakit. Ramdam ko ang bawat pagkirot ng tiyan niya sa higpit ng pagkakakapit niya sa akin. "Ren, wag mo akong iiwan ha." "Oo, hindi kita iiwan." Habang lumalakas ang ulan at hangin sa labas, bigla akong tinapik ni Aling Gemma. "Ren, kailangan mong pumunta sa likod ng kubo. May kailangan akong halamang gamot doon. Isang sanga lang ng makabuhay. Dalian mo." Nagulat ako. Pero ayokong iwan si Cha. Tumingin siya sa akin ng diretso. Malamig ang mga mata. "Kung talagang gusto mong ligtas ang mag-ina mo, gawin mo ang sinasabi ko." Napatingin ako kay Cha. Pawis na siya. Hirap na hirap sa sakit. Kaya kahit mabigat ang loob ko, napilitan akong sumunod. Lumabas ako ng kubo at tinungo ang likod. Doon, halos wala ako makita dahil sa lakas ng ulan. Ilang minuto akong naghanap pero wala naman akong makita. At sa hindi ko maintindihan na dahilan, biglang bumigat ang ulo ko at dumilim ang paningin ko. Para bang may sumapak o may kung anong puwersa na tumama sa batok ko at tuluyan akong nawalan ng malay. Nagising ako makalipas ang ilang oras. Malamig na ang paligid at humina na ang ulan. Agad akong tumayo at bumalik sa kubo. Pero pagpasok ko, natigilan ako. Walang tao. Nandun pa rin ang banig na pinaghigaan ni Cha. Basang-basa ng pawis at dugo. Nakakalat ang mga tela. Parang may nagpumiglas. Pero wala na si Cha doon. Wala rin si Aling Gemma. At higit sa lahat, wala rin ang anak namin. Parang piniga ang puso ko sa nakita ko. "Cha! Cha!" Sigaw ako ng sigaw. Hanggang sa manginig ang boses ko. Wala akong naririnig kundi ang ulan at kulog sa malayo. Pero ito ang pinakang masakit. Makalipas ang ilang araw, nakauwi si Cha. Dinala siya ng isang magsasakan na nakakita sa kanya sa gubat. Wala daw malay si Cha at duguan. Doon ko nalaman ang nangyari nung mga oras na wala ako. Ito ang kwento ni Cha. "Ren, habang wala ka, ramdam ko na may mali. Hindi ako pinapaanak ni Aling Gemma. Ang ginawa niya, tinitignan lang niya ang tiyan ko at bigla siyang ngumiti ng kakaiba. Nakita ko, humahaba ang mga kuko niya. Sinubukan kong sumigaw rin, pero tinakpan niya ang bibig ko. Ang lakas niya, parang hindi siya matanda. Naririnig ko yung anak natin. Umiiyak na parang gustong lumabas pero hindi niya ako tinutulungan. Imbes, parang kinakain niya yung sigaw ng anak natin. Naramdaman ko na parang may malamig na kamay na pumapasok sa tiyan ko. Hindi ko alam kung paano nangyari pero hindi ako hinihiwa. Ramdam ko lang na parang sinisip-sip niya yung laman sa loob ko. At doon ko narinig yung unang iyak ng anak natin. Pero hindi sa tabi ko. Narinig ko sa bibig ni Aling Gemma. "Ren, kinuha niya yung anak natin. At pagkatapos nun, doon na ako nawala ng malay." Pagkarinig ko ng kwento ni Cha, halos gumuho ang mundo ko. Nagwala ako. Ang babae na inakala ng lahat na
pinakamagaling na kumadrona, isang ang halimaw. Hanggang ngayon, hindi na namin nakikita si Aling Gemma. Hindi rin namin alam kung ano ba talagang ginawa niya sa anak namin. At ang masakit, wala kaming patunay. Sa mga tao sa baryo, parang normal lang ang lahat. At kami lang ang nakakaalam ng nangyari. Hindi din sila naniniwala sa kwento namin. Pero bawat gabi, naririnig ko pa rin sa panaginip ko ang iyak ng anak namin. At yung mga matang matalim ni Aling Gemma na parang naghihintay lang ng susunod na mabibiktima. Lumipas ang ilang buwan matapos ang nangyari. Pilit naming isinasara ang sugat na iniwan ni Aling Gemma sa amin. Pero sa totoo lang, hindi na nawala ang takot at kirot sa puso namin ni Cha. Naging mahina siya pagkatapos ng insidente. Madalas siyang tahimik at minsan bigla na lang napapahawak sa tiyan niya at parang may hinahanap. Gabi-gabi, nananaginip siya. Lagi niyang ikinikwento sa akin na sa panaginip niya raw, naririnig niya pa rin yung iyak ng anak namin. Iyak na unti-unting lumalayo hanggang sa maglaho sa dilim. Ako naman, hindi na rin nakatulog ng maayos. Tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, nakikita ko yung ngiti ni Aling Gemma, yung malamig na titig niya, at yung paraan ng pagkawala niya kasama ng anak namin. Nahirapan kaming ipagpatuloy ang buhay, pero ano pa bang magagawa namin? Nangyari na yon. Matapos ang mga sumunod na araw, naisipan naming lumuwas ng Maynila at doon makipagsapalaran ng buhay. Sa ngayon, Sir Dave, okay naman na ang pamilya namin. Nagkaanak na rin kami at masasabi kong masaya na ang pamilya namin ngayon. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin namin makalimutan ang karanasan namin yon at yung unang-unang anak namin na kinuha ng kumadro ng aswang. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Kamusta, Sir Dave? Tawagin niyo na lang po akong Lydia. 30 taon na akong kumadrona dito sa probinsya. Sanay na ako sa hirap at dugo ng panganganak. Pero may isang gabi na tumatak sa buhay ko. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung tao ba ang ipinanganak ko noon. Buwan ng Hunyo, malakas ang ulan at halos lipa rin ng hangin ang bubong ng aming bahay. Biglang kumatok ng malakas si Mang Densyo. Basang-basa siya at halos hindi makahinga. Manang Lydia, pakisama po. Manganganak na si Marites. Agad ako sumama. Pagdating namin sa kubo nila, bumungad sa akin ang halos mabaliw sa sakit na si Marites habang hawak ng asawa niyang si Ramil ang kanyang kamay. Putlang-putla si Ramil at nanginginig sa kaba. Konti na lang, Marites. Huminga ka lang. Sabi ko habang inihahanda ang gamit ko. Lumipas ang ilang oras ng pag-ire at iyakan hanggang dumating ang sandali. Paglabas ng sanggol, napaatras ako. Hindi iyak ng bata ang narinig ko, kundi malalim na ungol. Parang galing sa hayop. Nang tinignan ko, nanlamig ang buong katawan ko. Ang balat ng sanggol ay kulay abo at ang mata nito'y kulay pula at agad na nakadilat na parang galit. Ang mga kuko ay matutulis, mahaba at sa halip na umiyak, ngumisi ito. Diyos ko, bulong ko. Napasigaw si Ramil. Ano yan? Hindi yan anak namin. Pero si Marites, kahit halos wala ng lakas, pilit na sumigaw. Anak ko yan! Anak ko!
Hindi ko pa man nagagawa ang susunod kong hakbang. Biglang gumapang ang nilalang na yon paakyat sa dibdib ng nanay niya. Mabilis, parang ahas. Saka nito, kinagat ang liig ni Marites. Umagos ang dugo at narinig ko ang huling hiyaw niya bago siya tuluyang natahimik. Si Ramil ay napasigaw ng malakas at sinubukang agawin ng bata. Pero biglang tumalon ang nilalang at dumiretso sa bintana. Sa isang iglap, nawala ito sa dilim ng ulan at hangin. Iniwan kaming parehong nanginginig. Paglingon ko kay Ramil, hawak niya ang bangkay ng asawa niyang si Marites. Umiiyak ng walang tunog. Habang ako na may nakatulala at may dugo pa rin sa kamay ko. Matapos ang gabing yon, hindi na ako tumanggap ng kahit sinong gustong magpaanak. Tinigil ko na rin ang pagiging kumadrona dahil ayoko na uling maranasan yung ganong karanasan. Sa ngayon, masaya naman ako sa buhay ko. May maliit naman akong tindahan at ayun na ang bumubuhay sa akin. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po.